Bago natin simulan ang part 6, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Para sa mga nagustuhan ng ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating content. Pinakalma siya ni Yao, kumuha ng kutsilyo, pinutol ang kanyang kamay, at pinayagan na ang ilang patak ng dugo ay bumagsak sa teleportation array. Nagulat si Dolores at tinanong kung paano niya alam kung paano ito ay activate. Ngumiti lang si Yao bilang sagot. Sinabi ni Yao kay Dolores na may mga paraan siya at inanyayahan siya na sundan lang siya. Hindi makapaniwala si Dolores kung gaano siya kalihim at nagtataka kung gaano karaming mga sekreto ang tinatago niya. Ngunit nang pumasok si Xiao sa yungib, binigyan siya ng babala ng sistema na ang lugar na kanilang papasukan ay isang labis na delikadong zone na tinatawag na Dark Cavern Maze. Ang maze na ito ay may isang exit lamang, at kung hindi nila ito matutunton sa loob ng itinakdang oras, sila ay may trap magpakailanman. Hindi lang iyon ang dapat ipag-alala. Ang maze ay pinamumugaran din ng mga mapanganib na nilalang, at mayroon lamang silang 180 minuto para tapusin ito. Nang marinig ito, naguluhan si Yao. Hindi niya akalain na ngayon ay itinuturing itong isang nakakatakot na zone na may 3 oras lamang upang makalabas. Sa kanyang nakaraang buhay, narinig niyang ang time limit ay 3 araw. Ang tanging paliwanag na mayroon siya ay may mali. Pati ang time limit ay pinaikli ngayon. Bahagyang nag-aalala at natatakot, nagbigay ng babala si Dolores kay Xiao. Ang misyon na ito ay mas delikado pa kaysa makaharap ng isang Tier 5 dragon. Sigurado ka bang gusto mo pa ring habulin ang mga item na iyon? Ngumiti si Yao at sinabi kay Dolores, ikaw ay isang God Tier Sorcerer. Hindi ka dapat matakot sa ganitong bagay. Hindi makapaniwala si Dolores. Talaga bang iniisip ng batang ito na natatakot ako? Tumawa siya at sinabi, huwag kang magbiro. Ako ay isang God-tier powerhouse, isang elder ng Supreme Hall, at isang top sorcerer. Hindi ako natatakot sa isang simpleng nakakatakot na maze. Ngumiti si Yao at sinabi, iyan ang gusto kong marinig. Tapos tinanong niya si Dolores, alam mo ba ang concealment magic? Umubo si Dolores at sumagot, anong klaseng kalokohang tanong yan? Ang concealment magic ay isang mababang spell lang. Hindi ko nga inisip na pag-aralan yan nung ako'y apprentice pa. Tahimik na sinabi niya siya na huwag magalit. Sinabi niya na gusto niyang gamitin ni Dolores ang concealment magic para itago ang kanilang presensya at aura. Para kay Dolores, iyon ay isang simpleng laro ng bata. Pinasnap ang kanyang mga daliri at inactivate ang Shadow Phantom buff. Sa ganitong paraan, sila'y naging isa sa dilim at naging invisible sandali. Namangha si Yao sa nakita niyang hindi kapani-paniwalang epekto, eksaktong tulad ng inaasahan niya mula sa isang God-tier sorcerer. Sinabi niya kay Dolores, may 5 nakakatakot na monster sa maze na ito. 3 sa kanila ay level 60 crawlers. Isa ay level 60 elite boss at ang huli ay isang level 80 regular eerie monster. Kailangan nating mag-ingat. Nagulat at naging mausisa si Dolores at tinanong siya, paano mo alam yan? Ito ang unang pagkakataon na may pumasok at nakadiscover ng dungeon na ito. Ngumiti si Xiao. Siyempre, hindi niya pwedeng sabihin kay Dolores na nalinas na niya ang maze na ito ng 800 beses sa kanyang nakaraang buhay. Siyempre, may ilang bagay siyang alam. Mas lalo pang nagulat si Dolores at tinanong si Yao, ilang sekreto ba ang tinatago mo? Ngumiti si Xiao at simpleng sinabi, just then, 3 monsters ang lumitaw sa harapan nila, nagbabantay sa gate. Sinabi ni Yao kay Dolores na kailangan nilang dumaan ng maingat nang hindi nagpapansin. Inutusan niyang sundan siya ng malapitan at obserbahan ang kanyang footwork.
Tumawa si Dolores at sumagot, huwag mo akong turuan. Mas mataas ang level ko kaysa sayo, at mas marami akong nalinas na sa buhay ko kaysa sa mga kalsadang nadaanan mo. Hindi, pinansin ni Yao at sinabi lang na sundan siya kung saan siya maglalakad. Mabilis na iniiwasan ni Yao ang mga traps at dumaan ng diretsyo sa mga monsters. Nagtaka si Dolores. Hindi siya makapaniwala na nakadaan siya sa isang level 60 elite at hindi siya pinansin. Kinuha ni Dolores ang mga sinabi niyang nauna at tinanggap si Xiao bilang kanyang master. Pagkatapos, ginamit niya ang parehong taktika at matagumpay na iwasan ni Dolores ang lahat ng traps, dumaan sa mga monsters nang hindi sila napansin. Pagkatapos, pinaalala ni Xiao kay Dolores na maghanda na para sa laban. Papalapit na sila sa kanilang destinasyon. Gayunpaman, nagulat si Yao dahil ang boss monster na nagbabantay sa chest ngayon ay iba sa naaalala niya sa kanyang nakaraang buhay. Ito ay ang Maze Guardian na Yin Spirit Beast. Tinanong ni Yao si Dolores kung anong level ang monster. Ito ay isang level 100 Berserk Eerie boss, medyo average lang ang lakas. Sinabi ni Yao sa kanya na pupunta siyang magbukas ng treasure chest at inutusan siyang maghanda na umatake. Ngunit bago siya makalapit, naglagay si Dolores ng absolute defense buff sa kanya. Mas mabuti na siguradong ligtas kaysa magsisi. Tumingin si Yao kay Tuwa at binalaan siya. Huwag kang gumalaw ng pabigla-bigla tulad ng last time o maaalerto ang Yin Spirit Beast. Sumagot si Tuwa, huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Dapat ikaw ang mag-alala sa sarili mo. Pumuslit si Yao sa likod ng monster at binuksan ang loot chest. Ayon sa kanyang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, dapat ay may hidden class scroll sa loob. Ngunit nang binuksan niya ang chest, nabigla siya. Ang yaman sa loob ay iba mula sa dati sa kanyang nakaraang buhay. Habang sinusubukan niyang intindihin ito, napansin siya ng boss monster at sinubukan siyang atakihin. Ngunit nag-react agad si Dolores at ginamit ang Frost Shock para pigilan ang monster. Sumigaw siya kay Yao, bilisan mo. Kailangan ko na siyang pigilan. Tumakbo si Yao, ngunit mabilis na nakawala ang monster mula sa Frost Shock at nagsimulang habulin siya. Sa takot, tumawag si Yao kay Dolores para humingi ng tulong. Mabilis na humarap si Dolores sa kanya at inactivate ang isang 5-point magic formation na nagrestrikta sa paggalaw ng monster. Samantala, sinuri ni Yao ang loot na nakuha niya mula sa chest. Sa kanyang gulat, ang scroll ay gawa sa balat ng tupa. At mas mahalaga, nakakuha siya ng isang diamond-like na item, isang heaven rank na treasure. Mayroon itong active skill cooldown power. Ang cooldown stone effect ay near reset ang cooldown ng kahit anong skill o item, anuman ang ranggo nito. Namangha si Yao. Sa item na ito, maaari niyang i-reset ang cooldown ng kahit anong skill niya agad. Tinanong ni Dolores si Yao, ano ang gagawin natin sa boss? Labanan ba natin ito o tumakbo? Siyempre lalabanan natin ito, sagot ni Yao. Ibigay mo lahat ng lakas mo at ipalabas ang buong kapangyarihan mo. Pinakawalan ni Dolores ang buong lakas niya at tumama ang isang napakalakas na thunder strike sa monster. Ang monster ay umungol ng sakit. Naguluhan si Yao at tinanong, bakit ang ingay ng boss na ito? Sumigaw si Tuwa, hindi ito nagiging berserk, may tinatawag itong iba. Sa kanilang pagkabigla, hindi pala nagiging berserk ang monster. Tinatawag nito ang dragon na nakita nila bago pumasok sa dungeon. Ang dragon ay tumagos sa bubong ng dungeon at nagbuga ng naglalagablab na hininga, sinusunog ang lahat ng nasa daraanan nito. Tumakbo ka na para sa buhay mo, sigaw ni Dolores. Wala tayong laban sa dragon na yan. Ngunit nadismaya siya, bakit ganito na lang lagi? At paano naman kaya makakapagtawag ng dragon ang isang yin beast? Bahagyang ikinilos ni Yao ang balikat.
Siguro magkakap-neighbor lang sila na nagpreprotektahan ng teritoryo nila. Pumalakpak si Toa at sumigaw. Tumahimik ka na at tumakbo. Malapit na ang monster at ikaw ang tinutukoy, Yao. Nagiging berserk na ito at immune sa slow effects. Tumakbo, ngunit biglang huminto si Yao. Wala akong kalaban-laban na takbuhan ito, sabi niya. Kung ibubuhos nito ang lahat ng lakas, wala na akong choice. Kailangan ko muna itong pabagsakin. Binanggit ni Dolores, level 100 yan, ikaw level 12 lang. Hindi mo kaya pabagsakin yan. Alam ni Yao yun. Pero gamit ang cooldown stone at brutal chapter, ito na ang perpektong pagkakataon para subukan ang lakas niya. Hindi makapaniwala si Dolores. Talaga bang isinusugal mo ang buhay mo dito? Ginamit ni Yao ang cooldown stone, tinanggal ang cooldown ng brutal chapter, at inatake ang monster. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, umabot lang ng 242 damage ang naging epekto ng atake. Tinutok ni Yao ang mata niya sa damage number na hindi makapaniwala. Ito lang ba ang damage na nagawa ko? Pero nang magulat siya, nagsimulang tumaas ang damage number. Ang maliit na butas na ginawa niya sa dibdib ng monster ay mabilis na lumaki, at ilang sandali pa, ang katawan ng monster ay sumabog. Ang Yin Beast ay napatay agad. Nabigla at naguluhan, nagtanong si Yao, ano nangyari? Ipinahayag ng sistema, ang HP ng target ay bumaba sa 20%. Pinilit na ma-activate ang instant death effect. Matapos patumbahin ang level 100 na kakaibang Demonized boss, ang Yin Beast, umabot ng 8 level si Yao at naging level 20. Ang kanyang kasama na si Little Gray ay umabot din ng level 20. Dahil dito, naabot ni Xiao ang level cap at hindi na siya makakapag-level up sa ngayon. Hindi makapaniwala si Yao. Talaga bang umabot ako ng level 20 agad? Si Dolores naman ay parehong nagulat. Hindi siya makapaniwala na ang isang level 12 rookie ay nagpatamba ng level 100 na Demonized boss mag-isa. Dahil sa tagumpay na ito, naglabas ang sistema ng isang worldwide announcement na nagsabi sa lahat na si Daxia player Xiao ay matagumpay na pinatay ang level 100 na kakaibang Demonized boss, ang Yin Beast, at nakuha ang unang kill sa level 100 na Demonized boss, 500 reputation, 50 attribute points, at isang Daxia Warzone points. Nagkagulo ang buong mundo. Hindi makapaniwala ang mga tao, tinatanong, anong klaseng salungguhit ito? Kakapasok lang ng laro. Paano naman kaya may pumatay ng level 100 na boss agad? Hindi ito posible sa tao. May bug yata ang laro. O baka hindi tao si Yao. Siguradong may kapalpakan dito. Ang iba ay sobrang nagulat at lumuhad kay Xiao. Tinatawag siyang daddy at ina-acknowledge siya bilang kanilang godfather. Ngunit ang iba ay nanatiling skeptical. Paano makakapatay ng level 100 na boss ang isang level 12 rookie? Sigurado akong naghahak siya. Kahit isang matandang lalaki sa crowd ay hindi makapaniwala. Daxia, ang bansang akala natin ay nalampasan na natin, ay nakapag-produce ng ganitong player, ang naisip niya. Pwede bang may kinalaman ang nakatagong puwersa sa Doomsday sa Xiao na ito? Samantala, matapos patumbahin ang boss, nagsimulang mag-collapse ang kuweba. Sumigaw si Dolores, kailangan nating umalis dito ngayon na. Ngunit sumagot si Yao, wait, hindi ko pa nakukuha ang loot. Mabilis na nagbukas ng portal si Dolores at sumigaw, kalimutan mo na ang loot. Kung hindi ka aalis ngayon, hindi ka makakalabas ng buhay. Sumang-ayon si Yao, syempre, buhay muna. Matapos muntik na mamatay, sinabi ni Dolores, wala pa akong nagawa na ganito ka-exciting sa tagal ng panahon. Tumawa si Yao at nagpasalamat, kung wala ang portal mo, tapos na tayo. Nang akala nila ay ligtas na sila, ang Skyfire Dragon,
ang parehong dragon na umatake sa kanila sa dungeon, ay biglang bumaba at tumingin ng direkta sa kanila. Pinakawalan nito ang atake ng fire breath, kaya't kinailangan nilang tumakbo muli upang iligtas ang kanilang buhay. Kung mamatay ako, sigaw ni Dolores, siguraduhin mong ipadala mo sa akin ang coordinates ng Holy Spirit Spring at ang bayad ko. Sa kabutihang palad, nakatakas sila ng buhay. Pagkalipas ng ilang oras sa Fenya, ang pangunahing syudad, nagpunta si Yao upang makipagkita kay Miss Sofia at ipinakita ang job change scroll. Namangha si Miss Sofia, nakuha mo talaga ang item mula sa labyrinth. Kamangha-mangha, ngumiti si Yao at sinabi, wala lang. Madali lang. Bagamat sa loob-loob niya, alam niyang muntik na siyang mamatay. Talaga namang hindi madaling gawin. Ngayon na nakuha na niya ang scroll, tinanong ni Yao si Miss Sofia, paano ko ma-unlock ang hidden class? Sinuri ni Miss Sofia ang scroll at sinabi, ang pergamino na ito ay hindi mukhang job change scroll. Nabulabog si Yao. Anong ibig mong sabihin na hindi job change scroll? Ipinaliwanag ni Miss Sofia, ayon sa sinabi ng aking tiyo, ang pergaminong ito ay hindi nagbabago ng iyong klase. Binubuksan nito ang iyong nakatagong potensyal at binubuhay ang isang natatanging klase na para lang sa iyo. Inutusan niya si Yao na sumunod sa kanya at dinala siya sa isang lihim na silid. Nagulat si Yao. Hindi ko alam na may lihim na kwarto ang estate na ito. Hindi ko ito natuklasan sa nakaraang buhay ko. Sa loob ng lihim na silid, isang lalaki ang nakatayo sa harapan nila. Ipinakilala niya ang sarili. Maligayang pagdating, Yashao. Ako si Steer, Royal Beastmaster, at ako ang hinahanap mo. Binati ni Yao si G. Steer at sinabi na naruroon siya upang i-unlock ang kanyang hidden class. Ngunit nagulat si G. Steer, at sinabi, akala ko na wala na ang pamamaraang ito ng pagpalit ng klase, ngunit mukhang mali ako. Kinuha niya ang job change scroll at pumayag na tulungan si Yao sa kanyang transition. Tinanong niya si Yao, handa ka na ba? Ngumiti si Yao at sinabi, hindi na ako makapaghintay. Tumango si G. Steer at sinabi kay Yao Xiao, ang pergaminong ito ay magpapalabas ng pinakamalalim na lakas sa loob mo. Sundin mo ang gabay ng iyong puso. Inutusan din niya si Yao na manatiling kalmado, huwag magpanik, huwag lumaban, at gabayan ang kanyang enerhiya sa paligid ng kanyang katawan. Pagtuunan ng pansin at intensyon. Habang sinusunod ni Yao ang mga tagubilin ni G. Steer, nagsimulang lumitaw ang mga orbs ng enerhiya sa paligid ng kanyang katawan. Nagulat si G. Steer. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Na-activate ni Yao ang lahat ng 5 crystal balls. Napansin ni Miss Sofia ang gulat sa mukha ng kanyang tiyuhin at tinanong siya, ito ba ang tinutukoy mo tungkol sa Supreme Class Transfer? Tumango si G. Steer. Tingnan mo ang 5 crystal balls sa paligid niya. Sila ay kumakatawan sa potensyal. Noong ako ang nagpalit ng klase, 3 lang ang na-activate ko. Ngunit ang lalaking ito, binabasag niya ang mga limitasyon ng tao at ina-activate ang lahat ng 5. Tao pa ba ito? Si Miss Sofia, na labis na natuwa, ay hindi makapaniwala na ganito kataas ang tingin ng kanyang tiyuhin kay Yashao. Maari bang si Yashao ay higit pa sa isang ordinaryong tao? Biglang may dumating na system notification na nagko-congratulate kay Yashao sa matagumpay na pagkumpleto ng class transfer quest. Whispers of the Dragon, at sa pagpalat ng kanyang klase sa unique hidden profession. Dahil sa infusion ng misteryosong kapangyarihan, ang kanyang klase ay na-upgrade. Nalampasan niya ang limitasyon ng class rank at umusad sa unique God tier hidden profession. Matapos matagumpay na magbago sa hidden God tier profession, ang katawan ni Yao ay napuno ng lakas. Ngunit ang higit pang nagulat sa kanya ay nang tiningnan niya ang kanyang bagong status. Sobrang tindi.
Hindi makapaniwala si G. Steer. May isang tao talagang nag-unlock ng Legendary Beast God Master Class. Ibig sabihin, siya ay nag-master ng pinakamataas na kapangyarihan ng Beast God at nakakakuha ng 40 attribute points bawat level. Lalong namangha si Yao nang makita ang mga stat boosts. Pati ang God's Guardian set ay may kasamang crafting blueprint, kagamitan na lumalakas sa bawat level, at nagsisimula sa epic rank. Gayunpaman, ang mga materyales na kailangan para i-craft ito ay pawang mga rare. At kailangan niyang mang-hunting ng mga peligrosong halimaw upang makuha ang lahat ng mga ito. Nagpasalamat si Yao kay G. Steer sa pagtulong sa kanya sa class transfer. Sinabi ni G. Steer kay Yao, ngayon na nakapasok ka na sa Divine Realm, walang limitasyon ang iyong potensyal. Sumang-ayon si Tuo at tumango ng aprobado. Ngumiti si Yao sa sarili. Mukhang nakatakda akong maabot ang tuktok sa buhay na ito. Ngunit una, kailangan kong panipi. Samantala, sa isang lugar ng laro, isang grupo ng mga manlalaro ang dumating upang subukan ang Abyss Level Trial. Matapos makita ang solo na pagtatapos ni Yao, lumapit sila sa iginagalang na gwardya at nagsabi, gusto naming subukan ang Abyss Trial. Nang makita ng gwardya ang kanilang kumpletong kagamitan, tinanong niya, anong level ng trial ang balak ninyong subukan? Ngunit isa sa kanila, isang lalaking nagngangalang Tiger Unleashed, ang lumapit at nagsabi, ako ang mag-solo. Abyss Level Trial. Nagulat ang gwardya. Isa na namang nagtatangkang mag-solo sa Abyss Level Trial.